Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muling nagbabalik si Santino sa grupo ni Lucio at nagkwento pa ito sa masaklap na sinapit sa amang si Rigor. Mas kinakampihan pa daw niya ang kanyang kapatid na si David kahit ito ay may maling ginawa sa kanila. Siya pa umano ang sinaktan ni Rigor. Ayon pa kay Santino, hindi na daw patas ang pagtrato ni Rigor sa kanyang mga anak. At syempre, pinalubag ng mga grupo ni Lucio ang loob ni Santino at sabay binola-bola. Hindi daw yun mararamdaman ni Santino sa kanila dahil magkakapatid ang turingan nila at kung si Lucio daw ang naging ama ni Santino ay hindi niya ito magagawa sa sarili niyang anak. At di katagalan nga ay lumabas din sa bibig ni Lucio ang tunay na pakay nila kay Santino at ito nga ay ang lokasyon kung saan matatagpuan ang kuya nitong si Tanggol. Nais kasing makuha ni Lucio ang Star of Venus na hawak-hawak ni Tanggol. Pero walang napala si Lucio sa pagtatanong kay Santino dahil hindi umano nito alam kung saan matatagpuan o naglulungga si Tanggol. Agad namang naniwala si Lucio kay Santino at inutusan na sumama kila Teban para doon may magmasid kung paano magbenta ng droga. Nilang Red Chaser pero kumontra na naman si Edwin na walang tiwala kay Santino. Hindi daw naniniwala si Edwin na hindi niya alam kung saan nagtatago si Tanggol. Ayaw lang daw nitong sabihin dahil kapatid ni Santino si Tanggol at wala daw kwenta si Santino. Hindi naman nagustuhan ni Santino ang sinabi ni Edwin. Pinatikim ni Santino kay Edwin ang mga kamao ng isang boksingero. Pinaulanan ni Santino ng mga suntok si Edwin para ito'y bumagsak sa sahig. Sa kabilang banda, umuwi muna sa kanilang bahay ang mag-inang sina Marites at Tinding matapos masaksihan ang kalungkot-lungkot na pangyayari sa kanilang buhay. Na nakita sa loob ng maleta ang walang buhay na si Noy. Agad nila itong dinala sa ospital at para maihanda na rin ang katawan sa gagawing burol nito. Kailangan daw magbayad sa batas kung sino ang may gawa nito kay Noy. Ayon kay Tinding, dahil mahal na mahal nila si Noy na parang isang tunay na pamilya. Hindi naman napuruhan ang kanilang kaibigan na si Roda at nagtamo lamang ng mga saksak sa katawan at nakahingi ng tulong sa mga taong malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya ito nakaligtas at dinala agad sa ospital. Ngunit isang peligro ang nagbabadya pala sa loob mismo ng kanilang bahay. Dahil dumiretso na pala si Lena mismo sa bahay ni Marites para maghiganti. Pinilit nitong buksan ang nakasaradong pinto at sa pagkakabukas nito ay bumungad sa harapan niya ang mag-inang si Marites at Tinding na magkasama. Labis-labis ang pagkagalit ni Lena kay Marites kaya ito ang tinarget niya para patayin. Sinubukan namang ipagtanggol ni Tinding anak na si Marites sa baliw na si Lena. Pero kahit pinukpok niya na ng plato sa ulo ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsugod si Lena kay Marites habang hawak-hawak ang kutsilyo na pinangpatay niya kay Noy at pinangsaksa kay Roda. Ay itinutok muli nito kay Marites habang ito'y napahiga sa sahig dahil sa kanilang pag-aaway. At nang akmang sasaksakin na ni Lena si Marites ay agad namang humarang si Tinding sa harapan ni Marites dahilan kaya't siya ang nasaksak ni Lena sa may bandang balikat at nagkaroon nga muli ng kaguluhan sa loob ng bahay ni Marites. Sa inyong palagay, makakatakas pa kaya si Lena matapos nitong saksakin si Tinding? Aabutan pa kaya nila Rigor si Lena sa kanyang bahay? At habang ginagawa nito ang krimen, dahilan ng katapusan ng buhay ni Lena sa kamay ni Rigor. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!